Welcome back to Dad's Cabin mga chong. And for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-maintenance ng inyong mga scooter. Huwag na natin patagalin, let's go! Number one rule mga chong, bago nyo kalasin yung mga crankcase is dapat po malamig. Hindi galing sa biyahe, or kung galing man kayo sa biyahe, papunta kayo ng kasa, is dapat po nakipahinga ito at least mga 1.5 oras. Huwag nyo bibirahin agad hanggang mainit pa kasi ang mangyayari nito, yung mga thread, itong crankcase, is possible ma-lost thread. Dito mga paps, gagamit ako ng 8mm na T-wrench. So sa pagbabaklas ito mga chong is dapat gumamit kayo ng cross technique or yung dapat saliwaan yung pagtatanggal nyo. Tapos, yung unang pihit nyo is dapat konti lang. Huwag nyo munang idediretso. Ilulusin nyo lang muna yung mga tornilyo. So kapag dalawagan nyo na, pwede nyo na alasin yung bawat tornilyo. Then sa mga tornilyo nito mga chong, is meron yung mga pagkakaiba. May makikita kayo mas mahaba, mas maikli. So siguraduhin nyo lang o tandaan nyo kung saan nakalagay yung mahaba at maiksi. Kasi pag nagkamali kayo dyan, possible hindi mag-fit ng maigi yung ating crankcase cover sa ating crankcase. At possible masira yung thread kasi mapupersa. So dapat tandaan nyo kung saan nakalagay yung mahaba at yung maiksi. Tanggal na yung cover mga chong. Ito yung ating drive phase assembly. Ito naman yung ating torque drive assembly. Upon initial checking mga chong, una nyo i-check dyan is itong ating B-belt. Dapat medyo may play ng kaunti, hindi masyadong matigas, hindi na masyadong malambot. Kapag yun is masyadong malambot or lawlaw, hahampas tong belt dito sa ilalim ng ating crankcase. At pag umahampas yan, more or less, isa yan sa mga nagkokos ng dragging. Kasi hindi kumakapit ng maigi yung ating belt sa ating drive assembly at sa ating torque drive assembly. Ibig sabihin noon, dulas. Ano nga ba yung dragging na tinatawag? Ito yung pangangatal ng inyong manibela kapag kayo ay aarangkada. Mapapansin nyo yung side mirror is nangangatal siya, tapos yung motor nyo is nagja-jadder kapag aarangkada kayo. At sa totoo lang, nakakairita kapag ganun ang arangkada ng ating mga motor. Initial inspection mga chong, yung bell natin is all goods pa naman. Bakit? Kasi hindi nangingitim yung kanyang gilid. Ibig sabihin, hindi siya sunog. Walang tendency na mag-oblong yung ating bell. So dito wala tayong nakikitang issue. Okay naman yung tension ng ating B-belt. Okay naman yung itsura ng bell, hindi siya sunog. Next step natin, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo gamit ang 17mm na socket. Sa paggamit ito ng mga chong ng white tools, dapat sakto yung opening nito dito sa dalawang butas ng ating drive phase. Okay? Tapos impitan nyo lang ng konti, wag yung pagkakaibitan, dapat nagdulus pa rin siya. Then kukontrahin natin siya dito. Tapos ito yung ating 17mm na socket. Ang pag-open nito mga chong is counterclockwise. Dito naman sa kabila mga paps, ito naman kabilang gagamitin natin. So dapat ito is naka-close dito. Hipitan natin. Dito, counterclockwise din para matanggal yung ating tornilyo. Dito mga pas makikita natin, no? Hindi sumasagad yung belt sa dulo. Hindi siya sumasampa ng todo dito. Hanggang dyan lang siya. Next, sagutin natin yung bell. As you can see, all goods, hindi siya sunog. Then ito, dilinisin na natin mamaya, lilihahin natin, then babarshin natin ng metal brush. Then bunutin natin yung torque drive assembly. Yan. Hanggang dyan yung sampa niya, mga chong. Kita niyo yan. Next, tanggalin na ito mga chong. Meron niya kasamang spacer, mga paps. Ayan. Ito yung kanyang backplate. Ayan. Tapos, nandito yung bola. Ito guys, kung mapapansin nyo, hindi ganun karumi yung ating crankcase na. Ang gagawin natin dito is pupunasan lang na siya ng basahan. Kumbaga dry clean. Tsaka konting pagpag lang. Ganun din sa ating mga pyesa. Ngayon, kung ang inyo pong paggilid is marumi na, pwede nyo siyang gamitan ng mga CVT cleaner. Sprayan nyo lang siya, hindi nyo lang siya tubigan. And pwede rin naman, para mas medyo tipid, Joy, lagyan nyo ng tubig, pwede nyo siyang brushin. Hindi yan masisira. Basta kailangan, bago nyo ikabit yung mga parts, is make sure po na dapat tuyong-tuyo yung loob ng crankcase. Okay? Ito yung ating drive phase, guys. Kung mapapansin nyo, hindi sumasagad yung belt. And meron siyang guhit sa banda rito. Hanggang dyan lang siya. Ang gamit kong bola ngayon is 12, 16. So, equivalent to straight 14 na. Hindi niya mapasagad, pero okay naman ang arangkada niya. Dito may nakakabit na rito 1,500 RPM na center spring. Sa papalitan ko siya ng 1,200 na center spring.
Sa pag-check naman ito mga paps, dapat pag pinasok nyo siya, smooth, tapos walang kalog, okay? Ayan. Pre-play siya, pre-pull. Tapos dapat wala siyang alog. Kung meron ng makinaramdaman na konti lang, okay? Siguro gagabuhok. So dito sa mga parts natin is okay naman, no? Ang gagawin ko na lang yun is magpapalit ako ng ibang pyesa. Yung bola, papalitan ko yung 14 grams na straight dito, kasi 12-16. So pag tinotal mo siya, straight 14, papalitan ko siya ng 13, okay? O siguro magto-12 muna ako. Titimplayin ko lang siya sa bola. Pag hindi ko pa nagustuhan, adjust ulit ako ng 13. Tapos yung kanyang center spring is papalitan ko naman ng 1,200. Medyo palalambutin ko siya. So ba't ko siya palalambutin? Para medyo sumagad yung belt sa harapan, magkaroon ng more power sa top speed, at the same time, malakas din yung torque kasi 12 yung ating bola, okay? Dito naman guys, ipapakita ko sa inyo kung paano naman i-maintenance itong clutch lining. Dito mga paps, kailangan mag-prepare kayo ng basahan, okay, para hindi magasgas tong labi. Tapos gamit tayo ng 39mm para dito. Ayan. Medyo mahigpit siya ng konti. So pwede mo siyang pukpukin ng martilyo. Dahan-dahan lang. So pag pumasok na, tungtungan nyo lang, then pukpukin nyo siya dito. Pa-counterclockwise. Kung ayaw nyo naman pukpukin guys, pwede nyo siyang hawakan dito at saka dito. Yan, pwede rin yun. Hampas nyo na lang. Okay. Yan, mag-ingat kayo kasi pumipitik to guys. Tapos alalayan nyo to, baka yan pumitik. Yan. Tanggal na. Ito yung original na clutch assembly ng RFI 175. So, ang stock dito na nakalagay na clutch spring is 1,500. Pinalitan ko siya ng 1,000 RPM is meron pa rin dragging, no? Kapag nag-i-start siya kasi meron tong initial revving na pumapalo ng 2,000 RPM. So, ang nangyayari, sumasama yung gulong at nagkakaroon ng contact to doon sa bell. So, possible nagkakaroon siya ng dragging. Gagawin ko siyang 1,200. Ang ikakabit natin dito mga chong is pang Mio, okay? Pang sporty, pwede yan mga chong. Pang NMAX, pang Aerox, pwede yun dito. Then, lalagyan natin ng grasa to mga paps. Itong bawat pin. Para maganda yung buka nito or yung play. Mamaya papakita ko sa inyo. Dito guys, natanggal ko na yung tatlong lock. Tapos, yung pinaka-cover. Then, ito na yung ating clutch spring. Okay? So, bubunutin na rin to. Ito ay 1,000 RPM. Magpapalit tayo ng 1,200 RPM. Okay? So, sa pagtatanggal nito mga chong, ang gagawin nyo lang is, kailangan nyo ng negative, then sisigipatin nyo siya dito. Okay, pataas. Ayan, ganun lang siya kadali. Ito na mga chong yung ating clutch lining. So, paano nga ba ito linisin? Kaya na kasi, medyo natigilan tayo gawa ng umulan sa labas. So, ituloy na natin dito sa loob. Sa paglilinis ito guys, kailangan nyo dyan ng basahan, okay? Basahan, and syempre, high temp na grasa. Yung iba hindi naglalagay dito, pero ako naglalagay ako, konting-konti lang, huwag masyadong marami. So, natanggalan natin yung lock nito kanina, then, ang gawin natin, bunutin lang natin to guys, ayan. Tapos, punasan natin mabuti hanggang sa matuyo. Kung yung ganito nyo po is sobrang dumi na, pwede kayong gumamit ng mga CVT cleaner. Ito naman kasi, medyo malinis at naalagaan ko naman. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano nga ba ito baklasin at linisin, okay? Ito mga chong, meron niyang rubber damper, huwag niyo yang iwawala. Pinupunasan ko rin siya, pero hindi ko yan nilalagyan ng grasa. Yan, para yan dyan mga chong. Ito yung ating clutch lining. Kung mapapasin nyo mga chong, ito is makintab na. Senyalis siya na meron nangyayari na clutch dragging. So ang gagawin natin dito is dilihain natin, then ipapail natin siya ng steel brush. Ito guys is 100 grit. Okay? Sobrang gaspang nito. Nililiha ko siya pahalang. Huwag niyong pagkakapudpud kasi baka maubos naman yung clutch lining nyo. No? Tanggalin nyo lang yung makintab na portion. Pagkatapos nyan, tsaka lang siya babarasyan itong steel brush. Ito yung gusto natin mangyari, paps. Dapat hindi siya makintab. Okay? So ito, punas lang na maigi. Make sure na walang alikabok. Tapos yung mga
stud pin is punasan din natin mabuti. May lalagyan natin yan ng high temp na grasa. Next step, maglalagay tayo ng grasa mga chong. Ang gamit ko, top 1 high temp. So dapat, huwag tayong mag-gloves kapag maglalagay ng grasa. Kasi baka may yung gloves yung magamit nyo, maihawak nyo dun sa parts, magkaroon lang, makontaminate, dumulas lang, no? At least ito, pagka gamit natin ng grasa, punas na lang sa basahan, wala na tayong makahawahan ng grasa sa internal parts, okay? So dito mga chong, konting-konti lang, manipis na manipis lang. Yan. Sa kabila, ganun din. Parang kino-coat nyo lang siya, para hindi siya kalawangin if ever mag-moist or matamaan ng tubig. Ko-coat nyo lang siya, guys. Hindi nyo kailangang buhusan ng pag-araming grasa yan. Ganyan lang. So, kung sa tingin nyo, okay na yung pagkakalagay ng grasa, ibalik na natin yung ating rubber damper. Okay? Ito muna. 3 piraso yan, guys. Okay? Kung lagyan natin yan, ito namang mga clutch lining. So, ipapasok lang natin yan dito, mga chong. Then, dito. Then, press. Yan. Okay na yan, guys. Masikip talaga yan. Okay na, mga chong. Next step natin, ikakabit na natin yung mga clutch springs. Sa pagkakabit ito, guys, meron niyang pattern. Kung mapapansin nyo, yung clutch spring, isang maikse, yung bent, isang mahaba. Yung mahaba, mga chong, is para dito sa portion na to. Yung maiksi naman, is para dito sa kabila. Okay? Una nyo dyan ikakabit itong maiksi. Then, yung mahaba. So, gagawin dyan, mga chong, para may kabit, ito, dyan, then, suot nyo siya doon. Then, tsaka nyo siya hilahin pag ganun. Okay? Then, repeat na lang yung process. Next, i-check nyo guys, dapat lahat yan is nakalapat. Okay? Ito guys, meron tong marking. Yung may small dot dyan, yan, yung tuldok na yan, yan dapat ang nasa ibabaw. Okay? Hindi siya pwede sa ilalim, dapat sa ibabaw. So, pag kinabit nyo siya, ito yung clutch lining, ganyan siya. Yan. Kasi yun yung pinaka-stopper ng ating ring. Okay? Make sure dapat ganyan siya. Meron siyang clearance dito. So, double check. Para malaman kung okay siya, dapat umiikot yan mga chong. Okay? Tapos, pag ganoon mo, hindi siya masusikwat. Dito mga chong, ganun parang gawin natin. Pupunasan lang natin to kasi nga malinis naman siya. Hindi ko siya kailangan gamitan ng CVT cleaner. So, medyo naambon na lang gawa ng inabot ako ng ulan sa labas. Kaya kailangan ko siyang punasan at tayuin ng mabuti. Ito guys, sa paglilisto, huwag nyo laging ibubuka sa itong ano na to, itong torque drive na to. Kasi ang mangyayari, meron niyang grasa sa loob, luluwa ng luluwa yun. So, mauubos. Ngayon, silipin nyo siya sa loob. Kung sa tingin nyo, sa loob is medyo parang kinukulang na siya ng grasa or kukunti na, pwede nyo kalasin to mga paps. Ito kasi is talagyan ko na last time. So, tiwala naman ako na marami pa siyang grasa. Pero kung sa inyo, first time nyo lang nabuksan yan sa inyo, at medyo ilang libo na rin yung tinakbo, much better, tanggalin nyo lang to, naiikot lang yan mga paps. Ayan, pag inikot nyo yan, hilahin nyo lang. Sa una, medyo may katigasan yan kasi meron yung mga o-ring. Tapos, yung mga grasa, tanggalin nyo. Pwede nyo lang siyang pulasan na ng basahan. Then, paltan nyo na lang siya ng panibagong high temp. Dapat po high temp, huwag kayong gagamit ng ordinary na grasa kasi sasabog yan dito sa loob. At hindi magiging maganda yung play nito. Yung spring dapat nakapasok dito, okay? Sa guide, ganyan. Hindi pwedeng nakasampa yung isa nakalubog. Dapat pasok yan, lahat. Okay? Ikutin nyo lang. So, pag okay na yan, pasok nyo na, then lagay nyo na yung kanyang pinaka-plastic insulator. Okay? Then, tsaka natin siya ilagay sa ating clutch lining. Ang kabit nito, guys, pataob ha. Yan. Dito, ang nasa ibabaw is yung walang gas-gas. Nasa ilalim yung may gas-gas. Okay? Okay, bunin natin torque drive mga chong. Flush na siya dito. Ibig sabihin, okay na yan. Mahigpit na rin. Pinukpok ko na siya.
Then mamaya pag tumili, kakabit ulit natin ito sa motor na. So patitalain ko muna, umuulan eh. Sa pag-check naman ng bola mga chong, simple lang, kalugin nyo lang. Kapag yun yung mayroong kinaramdaman na loose or umaalog, kailangan nyo siyang palitan kasi maingay na yon. Tapos, yung timbang niya dapat accurate, plus minus 0.2 lang sa timbangan. Wala kasi dito yung timbangan ko, sa kampanya ko nagtitimbang ng bola. Pero, bumili na rin ng timbangan, mas maganda. Mura lang naman, 150 pesos, 200, hanggang 300. Bumili na kayo na mag-invest na kayo, okay? Ito is 12 grams by MTR. Ito nga pala guys, may mga nagsasabi na ito daw clutch spring is may kinalaman sa top speed o dagdag ng bilis. No? So wala pong kinalaman yun. No? Ang trabaho lang nun is siya yung magdi-delay ng kapit na clutch lining papunta sa bell. Yun lang ang trabaho niya. Wala nang iba. Wala siya kinalaman sa top speed. Sa dragging, malaki kinalaman niya. Pero sa mismong takbo or sa, alam niyo, top speed, wala siyang kinalaman. Okay, so medyo umaambon na, mamadaling ko na to, no? So watch nyo na lang paano pagbabalik. Next step, pupunasan muna natin ito mga chong. Yung mga alikabok tatanggalin natin. Tapos meron ako rito nilalagyan ko ng grasa to, mga paps. Ayan, ito tong shop. So ang purpose lang niyan is para ma-coat siya, if ever na lumubog to sa baha, hindi siya kalawangin. Yun lang ang purpose niya. So tatanggalin ko lang yung luma nilang is, pupunasan ko lang. Lalagyan natin ng grasa tong portion na to. Yan. Konti lang, manipis lang guys. Huwag niyong kakapalaan. Yung enough lang para mabalot siya ng grasa. Sa kabila, ganun din mga chong, dito sa portion na to. Lalagyan din natin ito ng grasa. Konti lang din, manipis lang. Dito guys, ilalagay na natin yung bola dito sa ating pulley and yung kanyang back plate. Tapos ito yung bushing. Make sure lang na malinis yung kamay nyo at walang grasa para hindi makontaminate yung ating B-belt. Next yung B-belt, i-check nyo mga chong kung meron niyang cracks or may mga lamat. Kung kailangan na siyang paltan nyo na guys. Huwag nyo nang antayin maputol yan. Tapos ikakabit natin siya dito sa ating torque drive. Then diretso salpak na dito sa ating crankcase. Next yung drive pace. Meron niyang ngipin mga chong. So hindi kayo magkakamali ng pagkakabit niyan. Then yung washer. Then yung 17mm na nut. Tapos hihigpitan natin to mga chong. Yung tamang higpit lang kasi mamaya i-start natin yung motor. Tapos hihigpitan ulit natin para ma-double check kung okay na yung kanyang pagkakalak. Next, washer naman dito. And then yung kanyang nut. Tapos higpitan na natin. Double check dito sa harapan. Higpitan ulit natin mga chong. Hindi yan pwedeng kumalas. Kasi pag kumalas yan, dudulas yung ating belt or pwedeng masira yung ating CVT. Ito yung sinabi ko kayo na start natin saglit. Then hihigpitan po ulit natin yan. No? To make sure na lahat is lapat na lapat. So medyo lumalakas yung ulan dito mga chong. Kaya medyo mamadaliin ko na lang. Ikabit na natin yung crankcase cover. Hanggang dito na lang mga chong yung ating tutorial for today kung paano nga ba maglinis or mag-maintenance ng ating CVT. And sana po is meron kayong natutunan dito sa aking ginawang video. Lagi niyong tatandaan, always be a defensive driver and always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.